Ayan, what is up mga kapitbahay, no? Welcome back na naman dito sa channel natin. Okay, so for today's video mga kapitbahay, ang pag-uusapan natin is about dito sa ating pfSense firewall. Okay, so marami kasing nagtatanong dito sa atin, nagko-comment dun sa YouTube natin at saka nag-message sa Facebook. Nagtataka po siya, isa kasi siyang baguhan na IT, tapos nagtatanong po siya sa akin, bakit daw yung mga ibang company is bumibili ng mga mamahaling firewall which is yung tinatawag natin na UTM firewalls. Ano ba ibig sabihin ng UTM? So, ang UTM is Unified Threat Management Firewall. Okay? Yan po yung tinatanong niya. Bakit nga ba kailangan nila daw magbayad yearly ng napakamahal at saka napakamahal ng device ng UTM firewall kung may pfSense naman. Okay? So, ganito yun mga kapitbahay. So, explain ko sa kanya, isi-share ko sa kanya. Ito, disclaimer po mga kapitbahay, no? Ito based to dito sa aking experience, saka based ito sa aking mga pinag-aralan. Okay, so hindi ako ganun ka-expert, may mas magaling pa sa atin, pero isi-share ko sa kanya kung bakit nga ba, ano nga bang pinagkaiba ng pfSense doon sa mga UTM firewalls. Okay, bakit mo nga ba kailangan ng UTM firewalls at saka ano nga ba ang advantage saka disadvantage kapag naka-pfSense firewall ka and naka-UTM firewall, kasi si pfSense hindi siya UTM firewall. Okay, so yan yung mga tinatanong po nila. Natatanong sila sa akin, bakit nga ba kailangan mo gumastos ng ganun kalaki o kung pwede naman si pfSense. Okay, so may mga scenario po kasi yan. So ganito po yun. So ipapakita ko o i-explain ko sa kanya ng konti lang para maintindihan niya. Okay, let's go. Ayan na nga mga kapitbahay, no? Okay, so ang pfSense is pwede mo siyang gawin as parang UTM firewall din. Okay, so ang pinagkaiba po nila is si pfSense is ang kanyang mga security, which is yung anti-malware, yung web filtering, tapos yung antivirus, tapos yung kanyang intrusion detection is hiwa-hiwalay. Kailangan mo siyang i-download sa package, tsaka hindi siya ganun ka 100% na effective. Meron minsan na ano siya, 99% lang, minsan hindi gumagana, minsan nag-fail kasi nga hiwa-hiwalay siya, kasi iba-ibang outsource yung iba niyang features. Hindi katulad ng UTM firewall. Ang UTM firewall is pinagsama nila sa isang device. Ganun po yung explanation yun. Yun yung pagkakaintindi ko. Pinagsama sa isang device na hindi mo na kailangan i-download, hindi mo na kailangan i-configure, nandun na lahat. Ang gagawin mo na lang is i-implement mo na lang, which is yung kanyang firewall, yung kanyang anti-spam, yung kanyang web filtering, saka yung kanyang application control, nandun na po lahat. Pinagsama sa isang device para i-configure mo na lang. Tapos sa web filtering niya is napakaganda ng web filtering ng mga UTM firewalls. Okay, so yun yung isa niyang pinagkaiba. It's si pfSense is hiwa-hiwalay. Ida-download mo pa sa package. Minsan, kung hindi updated, hindi mo siya mada-download. Hindi katulad ng UTM firewalls. Kapag binili mo yung UTM firewalls, kasama na yun sa license. Lahat, intact na, napakadaling i-implement, saka nandun na lahat. Which is, i-configure mo na lang. Hindi mo na kailangan i-download, hindi mo na kailangan i-configure. Built-in na siya sa isang device. Okay? So, ano nga ba ang UTM? Okay? So, ito yung UTM. Ipapakita ko sa inyo, quick lang, sa UTM firewall. Yan yung mga dahilan. Like, for example, sa isang company, malaking company, tapos meron silang email server or nag-host sila ng website, kailangan mo talaga si UTM firewall kasi napakaganda talaga ng security ni UTM, nandun na lahat, pwede mo lahat i-secure. Hindi kagaya ni pfSense na hiwa-hiwalay, ida-download mo pa. So, hindi mo pa sure kasi lahat ng mga nagra-run dito sa pfSense is for parang ano siya, demo, which is yan yung mga for customization. Iko-customize mo pa, nagdidepende na sa yon, hiwa-hiwalay. Like for example, dito sa pfSense, kung gusto mo mag-web filtering, pwede mong i-download yung PF Blocker NG. Okay? Kung gusto mo mag-intrusion detection, i-download mo si Sorikita. Tapos kung gusto mo mag-antivirus, i-download mo si Squid or SquidGuard. Mayroon siyang kasamang Clamwin ata yun. Pero syempre yung Clamwin is free lang yun. So, hindi ka ganun ka 100% yung kanyang protection kasi kailangan mo kumuha talaga ng license. Okay, hindi kagaya ng UTM firewalls is license niya yung kanyang antivirus, so secured na secured yung mga email hosting mo, yung mga website hosting mo, saka yung mga hackers kasi naka-license. Ibig sabihin yun, every update nila is
nade-detect nila. Like for example, may nag-attempt dun sa isang sa isang firewall mo, tapos naglabas ng update yung UTM firewall company, so madidetect nila yon, which is, uy, may ganitong intrusion or mayroong ganitong attempt, so kailangan natin i-block to. So ma-update sa lahat ng firewalls nila. Okay, so kasi nag-upgrade sila palagi, which is license yun, obligado sila na gawin yun. Okay, yun yung pinagkaiba ng pfSense sa mga UTM firewalls. Okay, so yun lang, hiwa-hiwalay siya. Tsaka si pfSense naman, nandun naman lahat, pero kailangan mo pang i-download, kailangan mo pa i-configure mabuti, kailangan mo pang pag-aralan, kailangan mo pang i-customize mabuti para mag-work mabuti yung pfSense. Pero kung expert ka naman sa pfSense, tapos alam mo na lahat or alam mo lahat how it works sa pfSense, masisecure mo pa rin naman yung network mo at saka yung mga file server mo, emails mo, hosting mo, kapag alam mo kung paano, how it works, and paano mag-create ng mga rules, at saka kung ano yung mga i-install mo from package ni pfSense. Okay? So, ganun siya. Ganun yung pinagkaiba nila. Parang ano yan eh. Parang isang company, lahat ng mga empleyado nila outsource. Hindi katulad ng mga UTM firewalls, yung empleyado nila is mga regular, kaya secured. Okay? Kapag sinabing outsource, pwedeng umalis, so hindi secure. Parang ganun. So, di ba? Ganun yung explanation na pinagsama sa isang device. Okay? Ito yung mapapansin dito. Yan. Dito sa pfSense natin. Okay? So, ito yung mga UTM firewalls. So, yun yung sinasabi niya. Ito yung mga kasama dyan. Ayan. Okay? Ayan. Antivirus. With it comes mga ganyan. Basahin lang nyo. So, napakadali lang intindihin bakit nga ba kailangan nila ng mga UTM firewalls dun sa mga malalaking company. Ayan, meron siyang ganyan. Ayan. Meron din naman si pfSense yan. Ida-download mo lang Surikita dun sa package natin. Dito, nandyan naman lahat yan. Importante, mai-configure mo mabuti para gumana ng tama. Okay? So, ito, web filtering. Ito kasi sa web filtering ni UTM firewall, pwede mo siyang i-prevent, which is, pwede mo i-prevent per IP, per user, per devices, o per MAC address. Pwede. Yan yung kagandahan ng web filtering niya. Kahit hindi mo na siya i-rules, like for example, dito sa pfSense, kapag nag-pf locker NG ka, pangkalahatan siya. Pero, pwede ka naman mag-create ng individual, pero kailangan hiwa-hiwalay. Kikreate ka pa ng rules, mag-create ka pa ng mga ganyan, para mapagana mo yung isang web filtering. Pero pagdating kasi sa UTM firewall, hindi ko lang mapakita yung iba naming UTM kasi hindi ko na-access. Nandyan na lahat. So, enable, disable, i-implement mo lang, okay ka na doon. Okay? So, ganun yung pinagkaiba nila kasi dun sa ating mga vlog before, ang dami kasing nagtatanong, ang daming nalilito. Bakit nga ba daw kailangan natin ng UTM firewall? Okay? So, yun yung pinagkaiba. Napakaganda talaga ng UTM firewall kasi flexible na, tapos madaling i-adapt, tapos centralize yung integration and management kasi nandun na lahat. Tapos, cost effectiveness. Tapos, because dahil centralize, reduce yung number of devices na pwede mo siyang i-protect. Okay? Friendly user, tapos makakasave ka. Kasi nga, syempre, doon sa pfSense, kung gusto mong globally i-block mo yung mga IP, i-download mo pa yung GUIP, may bayad po yun, ibang bayad po yun. So, dito sa mga UTM firewall, nandun na lahat. Tapos, pagdating sa UTM firewall, nag-i-increase yung awareness of network security threats mo kasi nag-update mismo yung company ng firewall na may-ari nun. Tapos, kapag in-update mo, automatic makikita mo sila. Okay? Tapos, mas mabilis yung solution for business. Ayan, dun sa mga tropa nating IT expert. So, kung familiar naman, kung nakagamit na kayo ng mga UTM firewalls like FortiGate, SonicWall, Sophos, and then maraming mga UTM firewalls. Ang pinakamagandang UTM firewall na nahawakan ko is SonicWall at saka yung FortiGate, yung Fortinet. Yun, maganda po yun. Kung gusto nyo talaga gumastos or gusto nyong napaka-secure ng network nyo, yun, go kayo with UTM kasi nandun na lahat. Ang disadvantage lang po nun is napakamahal ng monthly. Pero kung mayaman naman yung company nyo, carry nyo yun, di ba? Pero kung gusto nyo na budget meal, yun yung palagi kong sinasabi, ang pfSense is budget meal pfSense. Pwede mo siyang i-download through Community Edition, pwede ka bumili ng
license na Netgate box mismo. Tapos nasa sa inyo na po yun kung paano nyo sa i-manage o paano nyo i-effective yung mga rules at yung mga intrusion detection, yung anti-malware, at saka yung PF Blocker NG, which is yung web filtering na pfSense, tapos yung mga Surikita, yan. Tapos yung mga marami pang pwedeng i-download dun sa pfSense, which is dun sa package mismo. Pero kailangan mo lang talaga i-customize na mabuti para mag-work properly. Okay? So, sana may natutunan kayo sa magulo kong explanation, pero siguro naman meron, di ba? Pero ganun lang yun, how it works, ganun lang. Pinagkaiba ng pfSense at saka sa mga UTM firewalls. Okay? So, iba talaga ang UTM. Kaya kung may budget naman, mag-UTM ka na. Pero kung budget meal, goods na goods ka na rin dun sa pfSense. Ito lang masisure ko. Kailangan make sure na ang pagka-configure nyo ng pfSense kapag customize nyo is tama. Pero kung may problema kayo, nandun naman lahat yan sa pfSense Netgate handbook. Nandun lahat yun sa website kung how it works, kung paano mag-configure para magiging secure ang inyong pfSense. Kasi yung iba naman kapag hindi ko alam sa pfSense, dun ko lang din kinukuha. Tapos kino-configure ko lang, tinetesting ko sa bahay. Tapos pag na-test ko, i-implement ko sa mga ibang sideline ko or sa company namin. Almost the same lang naman yan. Okay, kaya yun. So far, so good. Sa company namin, ang tagal na namin ginagamit yung Netgate, pfSense Plus. Goods na good, secured pa rin naman kami. Okay? So, maraming salamat. God bless. Sana meron kayong natutunan for today's video. So, pag may comment kayo, may katanungan, comment down below po. Willing sumagot. Kaya, thank you so much. God bless and peace.